Agad niyan alalan tungkol sa nangyari sa kanila ni Vitiello. Napakapasya sa tiyan niya. Napansin ni Joyce ang gulat sa mata niya kaya't nagduda ito. Umamin ka nga, Serena. Nakipag one night stand ka ba? Anong one night stand? Inosente niyang tanong. Napakaraming alam itong si Joyce. Yung iba hindi niya maintindihan. Bakit pa nga ba ako nagtatanong sa'yo halatang wala ka namang alam? Pero hindi pa rin siya makamove on sa sinabi ng kaibigan. One night stand bang tawag doon? Yun nangyari sa kanila ni Vitiello. Pero pinilit siya ng lalaking yon. Tumingin siya sa tiyan. Hindi kaya't tamang sinabi ni Joyce. Nagbunga kaya ang ginawa ni Enzo sa kanya. Balisa at wala sa sarili buong maghapon. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ni Joyce na baka nga buntis siya. Pero nung pauwi na sila nilapitan niya si Joyce. Angge, tawag niya sa kaibigan. Abala to sa pagpupunas ng mesa. Paano ba malalaman kapag buntis ang isang babae? Nasagi ni Joyce ang baso sa gulat at bumagsak sa semento. Gulat na tumingin si Joyce sa kanya. Hindi ako seryoso nang sabihin ko yun, Serena, ha? Kasi sa tingin ko, baka tama ka. Ano? Nasagi naman ito isa pang baso at nabasag uli. Sabay sila ni Joyce umuwi sa araw na yon. Sinamaan siya sa butika para bumili ng pregnancy test. Sasama ka ba talaga? Alanganin niyang tanong sa kaibigan nang malaman niyang pati sa bahay niya sasama pa to. Of course! Tinuruan sa nito kung paano gamitin ang PT. Pero dahil daw isang himala ang nangyari sa kanya kaya sasama ito. Di niya alam kung bakit parang kilig na kilig pa ito eh. Madaling araw niya dapat i-apply ang PT dahil mas effective yon sa umaga. Doon natulog si Joyce sa kanila. Pero mukhang di naman talaga nakatulog si Joyce dahil baka bandang alas 4 ng umaga nang gisingin siya nito. Bumangon ka na, Serena. Umaga na, mag-PT ka na, dali. Niyugog pa siya nito ng pagkalakas-lakas. Napilitan siyang bumangon at sundin ang utos nito. Maaga rin silang papasok ngayon kaya maaga rin silang gigising. Nakakapanibago lang dahil mabigat ang katawan niya, samantalang dati-rati di naman siya ganito. Akin na! Inablot agad ni Joyce ang PT kahit pa hindi niya pa nakitang resulta. Inaantok na lumapit siya kay Joyce at gusto ring malaman ang resulta. Pero isang malakas sa tili ang isinalubong ni Joyce sa kanya at niyakap pa siya. Oh my gosh! Oh my gosh! Positive! Panay ang tili nito at tumalon-talon pa. Samantalang siya hindi alam kung anong ire-react. Tinignan niya ang PT para makasiguro at may dalawang guhit nga doon. Buntis nga siya. Tara lang nabitawan niyang hawak na PT. Isa mang masamang tao ang ama ng kanyang anak. Isang mafia at paniguradong isa ring kriminal. Kapag nalaman ni Enzo may anak to sa kanya, baka ilayo nito sa kanyang bata. Mapupunta sa masamang kamay ang kanyang anak. Baka magiging katulad ito ng ama. Hindi siya papayag na gano'n ang kahinatnan ng kanyang anak. Hindi siya pumasok ng araw na yon. Lahat ng perang inipon niya para sa kanila ng kanyang kapatid, dinala niya. Pupunta siya sa isang lugar. Doon niya palalaki ng kanyang anak. Magtatago siya doon at hindi siya magpapakita sa ama ng bata. Sisikapan niyang mapalaki ng maayos ang kanyang baby. Kaya kaya niya iyon kahit siya lamang mag-isa. Sisikapin niyang mapalaki na maayos. Yon ang parati niya nalang iniisip. Kailangan niya magpakatatag dahil may anak na siya. Isang malakas sa putok ng baril ang pumuno sa buong silid. Bumalagta ang babae sa sahig at dumali ang masaganang dugo sa sahig. May butas sa noo ang babae. Doon to tinamaan ng bala. Malamig ang mata ni Enzo habang nakatingin sa bangkay ng babae. Pumalpak na naman ang pangatlo niyang baby maker. Malaki ang binayad niya sa babae pero hindi pa rin nagbunga ang binigay niyang semen dito. Pahirapan sa pagpaparami ang kanilang pamilya at siya na lamang naiwang nag-iisang Vitiello. Kailangan niyang ingatan ang bloodline ng mga Vitiello. Walang ibang susunod sa sinumulan niya, kundi ang kanyang anak. Boss, ngayon ang business meeting natin sa mayor ng San Luis. Ani ng tauhan niya na makapasok. Pinahid niyang dugong tumalsik sa kanyang kamay at lumingon sa tauhan. Pinasa niya rito ang baril na ginamit niya sa babae. Clean this mess before we proceed to the meeting. Copy, boss? Maghanap kayo ng bagong baby maker. Aniya sa kabilang linya. Nang may tinawagan. Magkakaroon ng paggawaan ng baril sa San Luis at nakipagkasundo ang mayor doon. Ang kapalit tutulungan nito sa paparating na eleksyon. Ganid sa kapangyarihan ng mayor kahit ginagawa ang lahat para hindi makababa sa pwesto. Bumayahe sila ng ilang oras tungo ng San Luis. Dumaan sila sa sentro ng bayan. Nagkalat ang mga taong abala sa pamimili at ganoon din ang mga nagbebenta ng street foods. Pinagbasta ni Enzo ang kaganapan sa labas sa mamahaling sasakyan at may nakita siyang babae na may hawak na bata sa kabilang braso
habang hirap na bitbit din sa kabila ang halaking supot na mga pinamili nito. Kung maaga sana siya nakabuo ng bata sa mga baby maker niya, baka nagkaroon na rin kalaki ngayon ang kanyang anak. Kung kailan kailangan niya ang bagay na yun, saka naman pinagkait sa kanya. Humarap ang babae sa gawin niya, tila may pamilyar na senaryo siyang naalala na makita niyang mukha ng babae. Nagkita na sila nito noon. Ito ang babaeng kasama ni Manong Karding, ang matandang matagal na naninilbihan sa kanilang pamilya. Nakita niya to sa labas ng gate dati. Pero ano naman kung naalala niya ngayon ng babae? Wala siyang pakialam dito. Napatingin siya ulit sa batang karga-karga nito. Di niya alam kung bakit pero parang may kakaiba siyang pakiramdam nang titigan ng batang yon. At biglang bumaling sa gawin niyang bata habang abala ang ina sa pagpili ng bigas na bibilhin. Saglit niyang binaba ang bintana ng sasakyan. Ngayon mas malinaw niyang nakikita ang itsura ng bata. Tila nahihipnotismo siya at di niya maalis ang paningin sa batang iyon. At kalaunan ngumiti ang batang lalaki habang di pa rin siya nilulubayan ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit parang kakaiba ang dating ng ngiti ng bata na yon sa kanya. Boss, nakapagtanong na ako sa lokasyon ni Mayor. Pwede na tayong magpatuloy ngayon. Imporma na tauhan niya. Natauhan siya na magsalita ang tauhan niyang hindi niya namamalayan. Nakapasok na pala sa sasakyan. Hindi na siya kumibot, sinara na lang ang bintana ng sasakyan. Napangiti si Serena na makita nakasunod ang mata ng anak niya sa itim na kotseng yon. Namamangha siguro to dahil minsan nang tumakakita ng ganong sasakyan sa kanilang probinsya. Isang taon ang lumipas matapos siya manganak. Pinagpapasalamat niyang malusog niyang asirilang si Liam Gabriel. Lumaking di masyadong sakitin ng kanyang anak. Nahirapan siya nung una pero kalaunan nasanay din siyang tinaguyod mag-isang kanyang anak. Ibibili ka ni mama ng ganon kapag naging good boy ka. Aniya sabay turo sa papalayong kotse. Ilang saglit pa'y napansin niyang nakatingin ang bata sa isa pang batang kumakain ng ice cream. Ngaling-aling dumukot siya ng baril sa bulsa. Mabuti na lang may 5 piso na siya doon. Nabilan niya ng ice cream ang anak niya. Tahimik lang ang anak niya. Ngumingiti pero madalas sa kanya lang. Tahimik sa ibang tao at di masyado nakikihalubilo sa iba. Siguro dahil nasanay ang bata na siya lang parating kasama at isa pa, nasa bundok ang kanilang bahay. Miminsan lang ito nakakakita ng maraming tao. Ang trabaho niya kasi sa bukid. Nagtatanim ng gulay para ipagbili sa palengke na binibili niya naman ng mga pangangailangan nila. Dati na siyang nagtatrabaho lang sa bukid pero nung lumawas ng syudad ang kanyang kapatid, naisipan niya rin pumasok ng trabaho sa isang karinderya para mas malaki ang maipon niya. At mabuti na lamang nakapag-ipon siya dahil ngayon nagagamit niya yun sa kanyang anak. Dahil sa anak niyang si Liam Gabriel, nagkaroon siya ng pag-asa sa kabila na mapait na narasan niya sa nakaraan. Di niya pinagsisiyan na nangyari sa kanya dahil kung hindi dumating si Enzo, ay wala siyang Liam Gabriel ngayon. Hoy Serena! Tawag siya ng tsismosang tindera sa lugar nila. Bago sila tutungo sa looban, dadaan sila sa tindahan ng tsismosang si Bebang. Binaba niya pa saglit ang mga bitbit na mapansing lumapit si Manang Bebang. Hindi ito nakontento, natawagin lamang siya sa malayo. Mukhang may chismis na naman ito kaya siya tinatawag. Mabuti na lang hindi niya kasing daldal si Manang Bebang at baka matagal niya nang naibunyag ang mga panlalait ito sa mga nakikilala nito. Alam mo ba, may bagong inoffer na opportunity si Mayor ngayon. Pauna nito. Sabi na nga ba't may chika na naman to? May kilalang mayaman si Mayor na naghahanap ng mga pwede maging waitress sa hotel ng mayaman niyang kakilala. Naalala ko ikaw kasi may anak ka at walang ama ang anak mo. Nagpasaring pa ng salita si Bebang tungkol sa anak niya. Alam mo, kamukha ng mayamang yun ang anak mo. Di kaya siyang ama ng anak mo tapos ayaw mo lang magsalita? Kumarot ang noon niya ng palingan si Bebang. Minsan talaga hindi niya gusto mga lumalabas sa bibig nito. Kung sino-sino naman ang pinagdududahan nitong ama ni Liam Gabriel eh. Porket walang ama ang anak niya, gagawa na ng sorya? Baka mayaman talaga ang ama ni Liam Gabriel. Ayaw mo lang sabihin kasi baka manghingi kami ng paambon. Alam mo na. Tapos sumagikik pa ito. Hindi mayaman ang ama ni Liam Gabriel. Mahirap lamang din siya tulad natin. Pagsisinungaling niya pero may duda pa rin siya sa mga mata ng tsismosang si Bebang. Anong pangalan ng lalaki? O sisa pa nito? Alis na kami, Manang Bebang. Formal siyang umiti at tumalikod. Gusto niya lang talagang iwasan ng inggitera, intrigera pa si Bebang. Walang ibang nagawa si Bebang kundi bumalik sa kinaupuan kanina at magpaypay ng sarili. Aaminin niya, kinabahan siya sa sinabi ni Bebang. Paano kung si Enzo nga ang iyon? At talagang namukhaan nga ni Bebang ang lalaki.
Sa batang edad ni Liam Gabriel, hindi niya may pagkakaila. Kapansin-pansin ngang magkamukha sila ni Enzo. Kahit konti wala nakuha ang bata sa kanya kung itsurang pag-uusapan. Ngunit pinagdarasal niyang sana kahit sa ugali man lamang, magkapareho sila ng kanyang anak. Naalala niyang sinabing hotel. Naghahanap siya ng pwedeng waiter sa hotel ng mayamang tao na yon. Interesado siya kaya lang hindi siya pwedeng iwan ng bukirin, lalo pat di pa siya nakapagpaalam sa may-aring aalis siya at iiwan niya ng pagtatanim sa lupa nito. Siguro malaking pasahod dun, nasabi niya sa sarili. Nakikita niyang di sapat ang kita niya sa bukid upang tustusan ang mga kailangan ng kanyang anak. Madalas nagpapakitaan niya pa ito ng mga pagkain gusto nito, lalo na kapag kapos na kapos sila. Pero pinangako niyang balang araw susugal siya para doon. Natanaw niya ang hasyenda ng mayor. Madadaanan niyon bago nila marating ang lupang pinagtatrabahuhan niya. Napahinto siya na makitang lumabas sa malaking gate ang sasakyang pamilyar sa kanya. Yun ang kotseng nakita nila sa bayan. Dadaan ang kotse niyon sa kanilang harapan. Bigla itong tinuro ni Liam Gabriel kaya tumigil siya. Mukhang gustong-gusto to ng kanyang anak kaya tinayaan niyang ma-enjoy nitong panunood sa kotse na ipapalapit sa kinaroroonan nila. Inintay nila hanggang sa daanan ng isasakyang iyon sa harapan nila. Pero nakabukas ang bintana ng kotse sa likuran at gano'n lang ang pagkagulat niya na mamukaan ang taong nakaupo sa likuran. Enzo? Di agad nakakilos sa kinatatayuan si Serena. Tila na ugat ang mga paa niya. Kahit gusto niya mang utusan ng sariling kumilos, di naman siya sinunod ng kanyang katawan. Nakaawang ang bibig niya habang sinusundan ng tingin ang lalaking nasa likuran ng kotse. Lumingon to sa gawin nila at nagtama ang mga mata nila ng lalaking iyon. Ang ama ni Liam Gabriel. Nakita sila ng ama ni Liam Gabriel. Sigaw ng kanyang isipan. At abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib nang mamalayang huminto ang sasakyan. Para siyang binuhusan ng isang balde ng yelo dahil sa nakita. Nakilala ba siya nito? Namukhaan ba ng lalaki ang kanyang anak? Kukunin ba nito si Liam Gabriel sa kanya? Kung ano-anong tanong agad ang bumuhos sa utak niya. Sa pangalawang beses nagtagumpay siyang kumilos at lumayo ng sasakyan. Ngunit isang boses ang nagpatigil sa kanya. Miss! Tagaktak ang pawis at parang sumanang sa marathon dahil sa bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Sa inyo na tong chocolate, ani ng driver. Ito ang tumawag sa kanya at hindi si Enzo. Ayaw na sanang pansin niya ni Serena dahil wala na siyang pakailam sa chocolate. Ang importante hindi makita ni Enzo ang anak niya. At sa inyo yata ito, naiwan niyo? Nang lingonin niya ito'y nakita niyang bitbit ng driver ang mga pinamili nila sa palengke. Naiwan niya pa lamang ito sa pagmamadali niyang makalayo sa mga ito. Wala silang kakainin ng anak kaya pati yon iiwan niya. Wala na silang natirang pera pambili pa ulit ng kakailanganin. Kaya napilitan si Serena ng kunin ng mga pinamili. Lumunok siya sa kaba habang papalapit ng sasakyan. Hindi niya nilingon ang bukas sa bintana ng sasakyan kung saan nandoon si Enzo. Bit-bit niya sa kabilang kamay ang bata, ngunit hindi niya namalayang ang batang tumapat sa bintana ni Enzo. Doon mas napagmansan ni Enzo ang mukha ng bata. Nagsalubong ang parehong abuhing mata ni Enzo at ng abuhing mata ng bata. How old is he? Natigilan si Serena nang marinig ang malalim na boses ni Enzo. Kabadong lumunok siya at kung maaari ayaw niyang balingan ng lalaki. 1 taon po. At agad niyang kinuhang chocolate at ang mga pinamili niya sa lalaking driver. Salamat. Diretso siyang tumalikod upang hindi na sila magtagal doon at baka sundan pa ng kung anong tanong ang nauna nitong tanong. Natatakot siya na baka umabot pa sa kung saan ang pag-uusisan nito sa bata. Kinakabahan pa rin siya kahit nakalayo na sila ng sasakyan at nung binalingan niya iyon, nakalayo na magarbong sasakyan. Anong ginagawa ni Enzo doon? Bumaling siya sa bahay ng mayor. Ano ang kailangan ni Enzo sa mayor ng kanilang lugar? Matapos niyang pagkainin ng kanyang anak, di na siya kumain. Nawalan siya ng ganang kumain lalo pang at napuno ng problema ang kanyang utak. Di siya mapakali ngayon nakita niya ulit ang lalaking laman ng kanyang mga bangungot. Nagbalik sa realidad ang kanilang mga kinatatakutan. Mahaba-haba ang biyahe. Pinching his nose while looking at the scenery outside the window. Di maalis sa isipan ni Enzo ang kunin ng mga mata ng bata kanina. Does his daddy a foreigner? May lahi ba ang bata? Di niya maitangging ganun din ang kunin ng kanyang mga mata. Magkapareho sila. Mairita sa palpak na nangyari sa baby maker project niya. Di siya papayag na hindi na siya kadugo ang pag-iiwanan ng yaman niya na pinaghirapan, lalo ng mafia businesses niya. Tayong mga Vitiello lamang hahawak ng mga properties dahil ang bloodline ng Vitiello ang nakikita niyang may potensyal para patakbuhin ito maayos.
Huwag ka nang bumabasa kung saan-saan. Ayoko matagalan pa tayo. Paalala niya sa driver. Opo, boss. Lumunok ang driver. Kung hindi lang sana siya sakay ng bit-bit pang bata at pinamili sa palengke. Siya ang nahihirapan sa sitwasyon ng babae. Naawa siya dito. Pabalik na sila sa private plane at babalik na sa syudad. Ang mayor lang ang sadya nila doon at wala nang balak na magtagal pa dahil marami silang asikasuhin. Bumaba ang hagdan ng plane. Sumalubong nag-iisang private steward na sasakyan. Nag-offer ng white wine sa kanila. Agad nilagay ng tauhan ni Enzo ang hard case kung saan nakapaloob ang mataas na kalibre ng baril. Isa yung sample na pinadala ni Mayor para matingnan niya. This is fine. Aniya sabay kasa ng baril. Bumaling siya sa labas ng bintana ng private plane at hindi inaasahan na alala na naman niya ang kulay ng matang bata. Nagtagis ang kanyang bagang. Iritadong binaba ang baril sa hand case. Nagtataka ibang tauhan na mapansin na mainit na naman ang ulo ni Boss Enzo nila. Di mapakali sa Serena. Natatagalan siya sa gawain dahil sa mga iniisip. Minsan napapatulala pa. Ba't kay liit lang ng mundo? At dito pa talaga sila nagkita ng Enzo Vitiello. Inakala niyang ito na ang lugar na pinaka-safe para sa kanila ng bata. Inakala niyang malabo nang makita pa sila dahil sa layo ng narating niya. Ilang saglit pa'y may kumatok sa pinto. Matagal bago niya yun napansin. Tulog na ang bata dahil tanghali ang tapat at yun ang oras ng tulog nito. Bunga naman si Serena upang magtungo sa pinto. Saktong pagbukas sa malubong sa kanya mukha ng kapatid. Tulala at di siya natinig sa kanitatayuan dahil sa gulat. Ate? Baka sampagod sa mukha ng kapatid niya. Danica? Hindi mo ba ako patutuloyin? Di siya agad nakapagsalita. Agad siyang niyakap ni Danica. Di niya alam ano ang gagawin. Bakit nandito si Danica? Bakit umuwi? Nang umiwala ito ay napansin niyang nakatingin to sa batang nasa silid. Agad niyang nilapitan ang pinto na silid at sinara. Sino yon? Balisa at di siya makatingin kay Danica. Wala yon, Danica. Anong wala? Kaninang bata yon? Alam ko, hindi ka close sa mga bata nandito kaya kanino yon? Danica, ano ba? Umalingaw-ngaw ang boses niya sa iritasyon. Pagod na siya sa sitwasyon niya at nandito ng kapatid niya. Para ano? Para manggulo na naman. Bakit ngayon lang nito naisip na umuwi? Pagkatapos ang lahat? Halos itulak siya nitong parang hayop sa hotel room ng mga time na yon. Tapos ngayon ito't magpapakita sa kanya. At hindi niya makakalimutan napakalaking atraso na ginawa nito sa kanya. Halos ipagkanulo siya ni Diana sa demonyong Vitiello na yon para lang mapagbigyan ng mga luho nito. Anak mo siya. Anito na ngay tila naiintindihan ng lahat dahil sa reaksyon niya. Di siya nagsalita. Anak mo siya, di ba ate? Napansin niya ang pagliwanag sa mukha ni Agnes na hindi niya maintindihan kung bakit. Sabihin mo, sinong ama? Sabay hawak sa balikat niya. Di siya makapagsalita at panay lang iwas ang tingin. Kay Elagre ate, sa mayamang yon. Biglang tumawa si Agnes at parang nahihibang. Tama ba ako? Bumalik ka na sa syudad, Agnes. Tahimik ng buhay namin dito. Mayaman ang ama ng bata ate. Pwede natin siyang tawagan para makakuha tayo ng pera. Pinalisikan niya ng mata ang kapatid. Kumayaw mang kamao at kaunting-konti nilang matatamaan na tong kapatid niya sa kanya. Wag mong pakikialaman ng anak ko, Agnes. May diin sa bawat bigkas niya. Hanggang ngayon napakabobo mo pa rin. Ani Agnes na nakangisi at agad umalis ang kapatid. May masamang kutob siya sa sinabi nito. Hindi maaari. Paniguradong gagawin nga nitong binabalak. Naiiyak na nagbalot siya kinagabihan. Nainis siya sa lahat-lahat. Sa sitwasyon niya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula na siyang mamuhay ng tahimik pero parang ayos siyang patahimikin ang mga nangyari sa nakaraan. Bandang alas 4 na madaling araw, sumakay sila ng bus papuntang syudad. Kung hindi niya mahanap ang katahimikan sa kabundukan, sa syudad niya iyon hahanapin. Baka sakaling di na siya masundan ng mga taong maaaring makasira sa buhay nila. Mahal kita, anak. Hindi natin haharapin ang ama mo. Hindi niya makukuha sa akin, pangako. Tayong dalawa lang. Niyakap niya na mahigpit ang anak na nakatulog na sa biyahe. Nag-aagaw ang liwanag at kadiliman sa labas habang binabagtas ng pampublikong sasakyan ang kaabaan ng public highway.